Okay. Yung mga nasa likod, ayaw nyo rito para kita nyo sa likod. Ha? Para kita nyo. Ayaw nyo. Di bala kayo. By the way, disclaimer. The mock board exams that you have took a while ago, no, does not in any way the questions that will appear on your actual board. It only provides you the final test of your preparedness to take the actual board. So, disclaimer lang, no? Kasi lagi pinanggigigilan kasi yung mockboard namin eh. Oh. Kaya kayo panggigigilan din kayong lapitan. Oh, nung mga wala rito. Oh. Pinanggigigilan kayo. Oh. So, ingat-ingat din kayo. Baka mamaya, exchange kayo sa mga kaklase ninyong wala rito, kayo pa yung bumagsak. Nagtiwala na kayo sa amin, hanggang dulo, magtiwala na kayo. Hanggang pagpasa nyo. Oh, amen? Amen. Yan. Kung ngayon ka pa magdududa sa sarili mo, huwag ka na mag-take. Tama ba, guys? Kung baga nasa 90% ka na, doon ka pa nag-quit. Eh di sayang. Nako nyo ba, guys? Oh. And alam nyo naman sa sarili nyo yung preparedness nyo. And to give you an idea also, the gauge of your preparedness here, the passing score is, as you can see, yung exam nyo ay 150, Macboard 1 and 2. Tama ba? With your other subject, pareho? Hindi. Customs law, ganun din. Tariff, ganun din. Compute, hindi. Oo, alam mo 150 kayo ng tanong. Compute. Di umiyak kayo dyan. Diba? Oo. May nangyari kasing ganun, di ba? 2015 yata yun, board exam. 100 yung problem. Oo. But kinorek naman yun kasi error nga. Ang passing ay 112. Ah, bakit? Bakit? Di kayo nakabot ng 112? Siguro naman abot. Eh, nandito yung mga cream of the crop eh. Tama ba? O, abot yan. Tingin ko abot yan. Tingin ko. Now, 112 to 150. You are now ready to take the board exam and there is a possibility that you will top. 112 to 150 yan. You are now prepared to take the board exam and there is a possibility to top. 111 to 75. Your preparedness today shall be added twice the efforts that you need to pass. Yung ginagawa nyo ngayon, 8 times 2 nyo na. 74 below, take the exam at your own risk. So that's the gauge of preparedness. Macboard 1 per set. What's this question all about? CBW. Inspection and inventory of banded goods. The data gathered shall consist of the following, except more or less 45 question ba to sa set 1, CBW? Sa second set, mga 20 question, di ba? As you can see on the CBW question, they are all objective. Tama ba? Wala pang analyzation dyan. So matter of reading lang to, guys. If di nyo nabasa, ilang beses nyo dapat basahin? Twice. Ay, by the way pala, scores in the other schedules and ports. Ang highest sa Macboard 1 ay nasa schedule 2A with 144. And Macboard 2 nasa Cebu with 142. So, imposibleng hindi nyo rin makuha yon. Imposible na yun. Hindi ako maniniwala ron. Na isa sa inyo o karamihan sa inyo mag 140 din ng range. Nakuha nyo ba, guys? Nakuha nyo ba? Kinakabahan na ba kayo? Kinakabahan na ba kayo? Alam nyo pampawala ng kaba kung ano? Alam nyo kung ano yung pampawala ng kaba? Jing Calamansi. Oo. Yan, lagyan mo ng Red Horse Chaser. Yan.
Mawawala yung kaba mo. Bukas, masakit nga lang ulo mo. Oo. Audit of CBW, hindi kasama yung audit by WMAU motu proprio. Hindi ang kasama. Withdrawal from CBW not considered indirect export is letter. Why? Because this is a direct export. This is not an indirect export. All the rest indirect yan. Kinds of CBW not allowed to operate extension warehouse is only private bundle, which is a non-manufacturing. Documents not required for the transfer of membership from one common to another. Answer is, this is not a requirement. It should be what? Written notice of approval dapat, hindi reasons for objection. Who will conduct the inspection? Napakadali. WID, no? Warehousing Inspection Division. Ilang days ang evaluation? 20. May conflict ba dito? As to number of days? Wala. Nasaan yung conflict? Collector tsaka commissioner ang conflict. What's the rule to apply sa conflict? What's the rule? Whichever is practicable. Hindi whichever is longer. Whichever is practicable, tatandaan nyo. Sa CBW, whichever is practicable on a longer period. Bakit? In accordance yung longer period sa EODB, Ease of Doing Business. Diba? Tsaka considered to as highly technical. Kaya yung kay commissioner ay 20. Diba? Kay collector, complex, 7 working days. 7 ba 20? Kay collector, ilang days in-evaluate? 7. CMO, sa cow, 5. Tama? I'm not mistaken, 5. So sa 7 tayo. No? Which of the following office does not issue the certificate as part of renewal? Answer is B. But take note guys, this year lang, meron ng single clearance, no, na ini-issue for renewal. Kasama na ang ESS at CIIS doon. Single clearance na to. No? Hindi na siya separate. Kasama doon sa no accountability. Not included as establishment of an extension warehouse is letter. Walang PSIB doon. Hindi kasama sa layout. Definitely, wala namang kinalaman yung raw mat sa layout. Tama. No, hindi siya kasama. Common bonded warehouse na magta-transfer ng garments like fabrics. As a rule, not allowed. Exception, the following or other choices to this question. Yun yung allowable transfer. Conditions for the transfer, approved by the Chief of Common Bonded Operating Division. Alin na hindi kasamang transfer? Yung letter A. The rest allowable transfer yan ng raw fabrics. Withdrawal from or for sale of semi-finished product between accredited members belonging to same common bonded. If the buyer member will file a constructive WSAD, which of the following is not included as attached document? Answer is RS. Saan ang RS? Withdrawal for production. Hindi sa withdrawal for sale. What about the constructive ED? Filed by the member. Member seller. Hindi kasama ang walang transfer note na sinabi ron. So, nasan yung mga dokumentong yan? CMO3, 2022. Noong 2022, nagkaroon ng complete revision ng lahat ng CBW procedures. The CAO and CMO were both promulgated at that time. So, ibig sabihin,
Bago pa lang siya hanggang ngayon. Bagong issuance pa yan. So, hindi natin pwedeng isang tabi na pwedeng magtanong dyan. Tama? Tama, guys? Saan nyo panay dokumento, no? Tanong, ano? Eh, sir, may tanong kasi niyan. Sir, ba't panay dokumento tanong nyo? Eh, ano ba yung subject nyo? Customs documentation. Sir, ba't po tayo nagtanong ng procedure? Eh, ano ba itong subject natin? Customs documentation, clearance, and procedure. Eh, hindi malabong hindi magtanong ng mga yun. Eh, that's your subject. Tama? Tama, guys? Lalo siguro sa section 800, ano? Nakita niyo yung mga tanong sa section 800? Oh, panay dokumento. Oh. Kasi yung konsepto, alam niyo na yun. Tama? O, panay dokumento kayo, tinira kanina. Both set, tama? Both set, panay section 800. Kasi gamit naman talaga na gamit ang section 800. Mula noon hanggang ngayon. Laging tinatanong yan, guys. Section 105 pa sa amin dati. Okay, section 800 na sa inyo. Ano hindi kasama sa CI? For this transaction of CBW, answer is yung A, hindi ang kasama. What is SIWI? What is SIWI? SIWI, Custom SEPSA, Warehousing Entry, BC Form 242, pinafile ng PESA Locator for the transfer from the CBW. Pag galing CBW lang, guys, kasi yung new system nila, alam niyo yung new system ni PESA dyan? Pag PESA to PESA, ano yung new system nila? ZTS, Zone Transfer System. Naka-ZTD yan pag new system nila. EZTD. Pag PESA to PESA, ito galing CBW, papuntang PESA. Nagpa-file pa sila ng SIWI. Alin na hindi attached sa SIWI? Why? The PESA Form 8106 is farm out permit. Pag farm out, palabas papasok, palabas yan ang transaksyon, yung buyer, bumili, papasok. It should be, iyon. Nadali nyo pala. Oh, madali na pala. Oh. Madali, madali. So, maka-expect ako dito, makaka 149. Bigla kayong nangiwi, ah. Ah? May maka 149, no? Baka yung katabi mo. Baka yung katabi niya. No? Oh. Sa ate kasi, oh, parang medyo, oo, eh. Medyo di na mapakali. Oh. Kinakabahan na ba kayo? Alam niyo na papatanggal ng kaba? Oo. Manood ka nung ano yun? Ano yung showing ngayon? Yung kay Catherine tsaka kay Aldin. Ano? Hello, love, goodbye, di ba? Oh, yan. Tama ba ako? Ay, hindi. May sequel na pala. Tama ba? May sequel na pala. Oh. Alin ang hindi na kailangan ng staging bill of lading? Saan kailangan ng staging bill of lading? Two scenario. Vessel and aircraft importation and E2M exceptional errors which cannot be modified or cancelled. Kaya i-relodge using a staging bill of lading details. Answer is letter D. Why? Why? Pwedeng nang i-clear to without staging bill of lading. Kahit IIDE, pwede na i-clear yan. What is IIDE? What is IIDE? Informal Import Declaration and Entry. BC Form 177. Ginagamit kapag formal, informal. Informal na ano? Oo nga, for consumption nga. Anong klaseng informal entry process yan ginagamit? Pag BC Form 177. Saan? Sa ate saan? Pag SBI ba, naka-IIDE pa rin? No. Pag SBI, ano na? SAD na rin. Tama? Saan na lang ginagamit ang IIDE? Yun, isa na yun. Pangalawa yung ano, yung mas common na gamit niya, personal and household effects. Informal siya using IIDE. Pag SBI, informal pero
SBI, sad na. Nakuha nyo guys yung pagkakaiba ng goods declaration ng informal. Magkaiba. Pag express shipment, iba rin. Tama guys? Iba rin. Oh. Alin na hindi kasamang information sa CI for this transaction? Answer is, product code is not included. Sino ang magre-receive ng triplicate copy ng CI? Si Operating Division or Equivalent Unit. What about the CIL? Ang CI ay BC form, Certificate of Identification, BC form 218. 218 ma? 219. Ang CI ay 218. CIL, ito, 219. 198. Anong man PID? 198. BC form 198. BC form 198. Warehousing permit, BC form 199. Transshipment permit, BC form 36. 38A. BICOR, ano yung BICOR? Bureau of Customs Official Receipt, SSDT, BC form 116, SSDT, is that correct? SSDT, BC form 116. Kuya, BC form 116 is SSDT. Statement of Settlement of Duties and Taxes. Ang 116 is Statement of Duties and Taxes collected on informal entry for postal item. Eh yung SSDT, anong BC form? Wala. Bakit? Electronic receipt. Meron bang BC form? Electronic receipt sa E2M. Wala. Patay tayo. Patay, 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 patay. Oh. Ang third copy ng CIL ay mapupunta kay PID, CCCCD, or equivalent unit. Which of the following is not included? Disposition of wastages by consumption. Answer. Why? Who will certify? Not the account officer, but the warehouseman will certify. Liquidation. Alin ang hindi kasama sa direct export? Answer. Withdrawal permit is not included. For constructive export. What is constructive import-export again, guys? What is constructive import-export? Sale or transfer of goods from one CBW to another or to a free zone enterprise. Alin na hindi kasama pag constructive export? Why? Hindi mo nga wala nga actual export. Ba't ka mag-BBL? Constructive nga eh. So, matik to sa constructive import, walang BL din. Nakuha guys? Nakuha? Or domestic consumption or local sales, liquidation document not included ang letter. Wala nang transfer note. Bakit? Binayaran duties and taxes. Paano pa nagka-boat note yan? Diba? Ilang days to liquidate? Ilang days? Here's the rule, guys. May nakalagay doon notwithstanding. Tama? Paano i-apply yan? Kapag hindi pa expired, within 1 year limit pa or 3 months, 60 days ang period to liquidate. Pag 1 year na, may grace period pa kayo na 30 days. Malinaw guys? Yun ang application yan. Kaya nakalagay doon notwithstanding. Which among the choices is not included? On the SOL, answer A, Y. In case of non-manufacturing, may romance ba ang private banded? Di ba wala? They import the goods on the same state, finished product, for domestic consumption.
Walang raw mats yan. Hindi kasamang ina-upload sa AIMS. What is AIMS? Asian Institute of Maritime. May taga-AIMS ba dito? School yun. Ito, system to. Tama? Automated Inventory Management System. Alin na hindi ina-upload sa AIMS? Yung letter D. Alin na hindi kasamang ina-attach sa EDRM as part of AIMS? What is EDRM? Entry Declaration for Raw Materials. Hindi kasama ang ATS. Kasi papasok pa lang sa CBW. Ang ATS, ano? Transfer or sale from one CBW to another. Hindi siya yung direct warehousing or transit declaration. Withdrawal of goods using AIMS which is not attributable to the CBW operator is why? Who allows the withdrawal? Customs officer allows the withdrawal. Particularly, sino? Sinong customs officer yan? Warehouse man ang nag-a-allow sa inyong mag-withdraw. Hindi kayo. Pag kayong nag-withdraw, ano kaso nyo? Unauthorized withdrawal yan. Magkano multa? Unauthorized withdrawal. Surcharge yun, no? 50% ng tapos without prejudice sa 1401. Tama ba? Unlawful importation. Criminal offense na yun. Tama? Pag 1401, magkano multa? Depende sa value of duties and taxes. Appraised duties and taxes, doon naka-base. Pag mga 559 million, 50 million ng fines tapos kulong, reclusion perpetua. Ilang taong ka makukulong pag reclusion perpetua? At least 20 years ang kulong. Kabisado nga. Prisyon mayor, ilang taon ng kulong? Prisyon mayor, ilang taon ng kulong yan? 6 years and 1 day to prisyon mayor? Tama. Tama ka doon. 6 years and 1 day to correctional. 6 months and 1 day up to 6 years. Aresto mayor. 1 month and 1 day up to 6 months. Aresto minor, 30 days. Life imprisonment, at least 40 ang life imprisonment. Pag agricultural smuggling ang kaso, ilan taon ng kulong? Ilan taon ng kulong? Ilan taon ng kulong? Agricultural smuggling ang kaso, 10845. By the way, ang 10845, inamyendan lang ngayong taon, 12022 na. O inangat. Dati 1 million lang eh. Hindi, 1 million sa ibang goods, 10 million sa bigas. Ngayon, regardless, 10 million. Agricultural smuggling yan. Ang kulong, life imprisonment. Imprisonment of at least 40 years. Oh. Hindi naman tayo abogado, pero malay nyo, itanong sa customs law, di ba? Itanong sa inyo. O, is the penalty of reclusion perpetua divisible or indivisible penalty? Divisible or indivisible? Indivisible, hindi na siya nahahati. Straight ka 20 years. Pag divisible, pwedeng hatiin sa minimum, medium, maximum. O, di ba naka-range? O, ano yung naka-range? Prisyon mayor. 6 years and 1 day to 12 years. Pag minimum yan, 6 years to 9 years yan, most likely. Medium, 8 to 10 years. Maximum, 10 to 12 years. Ganun lang range. Depende kay judge. Yan. Ang subcontracting ay tinatawag din sa AIMS na
Madali lang to. Oo. Madali lang yan. Ito pa isa, madali lang to. Alin na reclassify as CFW? Guys, wala ng public funded. CFW na yan. Naku, ito. Madali lang ang clue dito. Pag nakita nyo yung transfer or sale, the document referring to is ATS. Pag transfer to subcontractor, is the document the same? ATS din. Transfer to subcontractor, the same? ATS. Ang issue ni collector? Authority to transfer lang. 80 lang. Nagbenta ba pag kay subcontractor? Hindi. Tama guys. Hindi kayo nagbenta kay subcontractor at may rule sa subcontracting. Nabasa nyo? Sana mabasa nyo pa, no? Oo, sana. Di ba may rules yan sa subcontracting? Oh. Kaya hindi siya considered sale. 80 lang. Pwede ka magpa-subcontract sa PESA locator? Pwede ba yon? Subcontractor mo, PESA locator? Pwede hindi. Ano yung issue? ATS 80. Anong issue? ATS 80. Mapuntang PESA locator na subcontractor din nung CBW operator. 80 lang, tama? Pero pag puputang zone, ano pa ipapile mo? Kailangan mo ng 81 o 5 papasok doon. Tsaka ng letter of authority ng zone manager. So, akala nyo, ready na kayo? Oh, ba? Yung PESA ba binasa nyo? PESA? Yung manual ng PESA? Hindi pa. IRR ng PESA. Create. Ito pa isa. Bigyan mo pa kay India. Ang create, hanggang ngayong taon na lang yan. Nung Lunes lang, pinirmahan yung amendatory law sa create. Ang tawag, create more. Oo. Create more na. Oo nga. 12066. So, ang 11534 hanggang ngayong taon na lang. Bagsak kayo ngayong taon, ang daming medyo napila, ano dyan eh, sumablay dyan sa create eh. Tama ba? Tama ba guys? Tama ba? Hindi kayo na-aware sa PESA, ano? In your college days. So, mabababa eh. Nakita ko eh. Sa day 9 ninyo eh. Day 9 ba yun? Day 9 ba yung create? Pre-zones? Day 9 yata. Day 9, no? Mabababa yung score. All throughout the Philippines, mababa. So, pag medyo sumabit kayo ngayon, eh baka sumabit ulit kayo next year kasi create more. Oo, mas pinadali. Sa practical reason sa investor, pinadali. Pero sa kayo nag-aaral, medyo pinahirap. Oo. Tapos dalawang sakop nun, guys. Isa sa create more sa pre-zone, isa sa refund. So may mababago na naman sa refund next year. Dalawa yung tinamaan ng create more. So sa dapat ipasa nyo kailan? Ngayong ano? Ngayong taon. Kailan nyo dapat pasahan? Ngayong taon. Kasi maraming pagbabago. Pati yung AO23, hindi pa rin implemented yan ngayon. Next year na yan. AO23, ano yun? Pre-border technical inspection and cross-border electronic invoicing. Magkakaroon na ng single invoice. Lahat ng import. AO23 yun. Next year na rin yun. Yung procedure ng ATA Carney, wala ngayon, di ba? Tama? Kasi July 15 lang na-implement yung CMO 8 2024. Procedural aspect of ATA Carney. Kaya kung mapapansin nyo concept, yung mga tanong, di ba? Tsaka objective. Ngayon may procedure na yan. Next year din yun. So paalala, yan binibigyan ko na kayo diyan sa mga bagong labas. Tapos yung computation nyo, lahat adjust, di ba? Tama ba? Lahat adjust next year. Pati yung rates, adjust din. Tama? Adjust lahat yan. Tapos, baka masabatas pa yung bagong excise tax. May isa sa batas, guys, na excise tax, yung single-use plastic. Alam niyo single-use plastic? Ayun. Isa sa batas yun, kung hindi ngayon, baka early next year.
No? At least next year, CPD nyo hahabulin yun. Tama ba? CPD. Ano yung CPD? Continuing Professional Development. No? Hindi na sa CDP. Pag sa CDP nyo hinabol, ang ano nangyari sa inyo? Bagsak kayo. Tama ba? Oh. Biniwan lang kayo ng ideya. Oh, yun. Tama ka doon. Repeater, discounted na. Oh. Kaso, sayang yung binigay sa yung pagkakataon this year. Tama ba? Kung magbabayad ka ng discounted amount, yun lang ang habol mo, ba't yung pag ginawa ngayon? Tama ba, guys? Sinong gusto nyong sundan? Ted Filon o Mel Tiangco? Pag kay Ted Filon, ang importante kay Ted Filon, ano? Ngayon. Tama ba? Kaya yung programa niya, di ba? Filon, ngayon. Importante, ngayon. Eh kay Mel Tiangco, ano yung programa niya? Ngayon, bukas, at pagpakailanman. Para pang nagninjutsu, di ba? Nakatutok pa yung kamay. Tama ba? Para nagninjutsu si Mel Tiangco doon, di ba? Ayaw ko, ba't nakatutok sa kamay niya? No? Hindi nyo papansin. Ay, oo nga pala, hindi na kayo nanonood ng TV, no? Busy na kayo, ano? Oo, busy. Uy, uy. Ito, madali lang to. Alin dito ang unauthorized withdrawal? Madali. Dati guys, ito, unauthorized withdrawal. But with the new rules, inalis. Separate offense na to known as diversion na yan. Separate offense. Hindi na siya unauthorized withdrawal. Alin ang hindi sakop ni district collector? Why? Why D? Why D? Ano meron sa D? Di ba yung rule sa customs control over CBW? Not only the CBW, but all the principal, member, licensed client and user, client, exporter, subcontractor are subject to customs control. Ito ba? Tama ron? May tanong ka, te. May tanong. Matatas ka kami. Ano, suko ka na? Suko ka na? Pwede ka na mo eh. Suko ka na. Di ba? Ito, wala siya ron. Therefore, hindi siya CBW. Withdrawal percentage is up to, for manufacturing, dapat mai-export nyo ang raw mats nyo at least 70%. 70%. For private banded, why? Sir, bakit 100? The purpose of withdrawal of a private banded warehouse is to withdraw the goods imported in the same state as that previously imported. So walang may iwan, tama? Eh di 100% yan. Nakuha nyo guys? May nabago ba sa CAW 1 2022 at CAW 2 2024 as to warehousing fee? Meron wala? Meron wala? Hindi pa binasa. Basahin mo na rin kasi pagpasa mo, yan na yung bubungan sa harapan mo. O di pag ano na lang, pag after mo mag-exam, no? Pag nagsashot kayo, tingnan mo na rin CAW 2 2024. Yan na yung gagamitin nyo eh. Sa computation ba ginamit ng CAW 2 2024? Hindi pa. Transition din. Tama. So yung old rates pa. IPF pa, hindi pa IPC. Yun. Kasi ang June 10 ang CAW 2 2024 na implement. CAW 1 yan, naging CAW 2. Ewan ko ba't nalipat na number eh. CAW 1 siya, naging CAW 2. Meron bang pagkakaiba dito? Parang meron. Parang meron. Yung old warehousing fee at saka dun sa CAW 2 2024, parang meron guys. For airline ICBW, 50,000 ng supervision fee. Pag principal common, ito alam nyo ba guys? Alam nyo ba? Bukod sa excise tax ng plastic sa computation, may ba mga bago next year? Yung special duty meron. Special duty. Lalo yung special safeguard sa agri product meron next year.
Di ba iba ang computation ng special safeguard sa definitive? Magkaiba yun eh. Magkaiba. Ang bigat ng computation ng ng special safeguard. May formula yun eh. Kasi sa trigger price, di ba? O yun. Oh, medyo mabigat. Tapos meron pa yung airport rates. May lumabas ngayon, CAU3 2024. Airport rates. Hindi lang naiya ngayon, kukumputin nyo next year. Pati Clark, pati Mactan Cebu, kukumputin nyo na. Kasi nagkaroon na ng unified rates. Single rate na. Pero magkaibang rate ng NAIA sa Cebu. Ang magkapareho, NAIA at saka Clark. Yun. Yung mga bagong abangan nyo next year. No? So it's either CDP or CPD. Yan. CPD na. Yan. CPD. Anong CCCD? CCCD? Doon kayo magpapa-assign sa CCCD. Pagpasa nyo. Walang buhay sa CCCD. Panay container lang bibilangin nyo ron. Magpa-assess. Hindi pa kayo pwede sa assessment pag bago. Baka sa IAS kayo ilagay. IAS. Tagahanap ng value. IAS. No? Imports and Assessment Service. Usually kasi yung mga top-notcher doon nilalagay dati. Dati Oh. Ako huwag nilang tanongin kung nasan ako. Oh. Yung office ko walang buhay. Oh, wala. Huwag nilang tanongin. Oh. Oh. Basta public servant na rin ako. Oh. Huwag niyo na tanongin kung saan. Oh. Pag pumasa na lang kayo, sabihin ko na. Pero di rin ako makatulong kasi hindi yun yung office na pang-assessment. Requirements, prior operation. Hindi kasama ang saan siya kasama? Requirements during, hindi prior. Hindi kasama sa grounds for suspension. Failure to pay annual supervision fee is not a ground for suspension. Let's say naka-register yung CBW nyo sa POM. Dumating yung goods nyo sa MICP. Anong ipa-file nyo sa MICP? Transit warehousing. Transit, TSAD yan. Model declaration under box 1 is 8 HZN to? Pag HZN, transit to free zone yan. Transit to CBW, 8 PP ang model declaration. Consumption, model declaration, consumption, complete declaration, 4-4, PGD, 4PG4, SGL. Complete declaration, 4-4. PGD, 4PG4. SGL declaration. IES. Nice try, ate. Nice try. The answer is 4ES4. Ang IES ay informal entry for express shipment. Ang SBI model declaration, SBI IE4. Ba? Sir, ba't kailangan pang malaman yung code? Pag di nyo alam yung code, magkano multa? Magkano multa? 5,000. Oh, hindi pang kabisote yan. Yes. SAD cancellation. Oh. Yes. Multa. Ngayon, 5,000 SAD cancellation. 'Di ba? Kasi modification pinagmumulta, 'di ba? O palitan yung warehouse code mo, palitan yung model declaration. Hindi, model declaration cancellation 'yan, 'di ba? Tama? 5,000 'yon. Pero ngayon, under CAUTO 2024, may SAD cancellation fee pa bukod sa penalty. So hindi na 5,000 'yan. First offense 1,000, second offense 2,000, third and succeeding 3,000. So 6, 7, 8 na ang SAD cancellation next year. Nakuha nyo, guys? Oh. Hindi responsibility ni operator is why?
This is not a responsibility. This is an offense. Projected duties and taxes for application for membership to common is if does not exceed 300, ano yan? Medyo malabo na mata ko eh. Million yan, 300,000 o 300 billion. Million. Malino pa mata nyo, no? Alin ang hindi nakasama sa reclassification ng ICBW? Only siya lang ang natira as non-manufacturing. If the application was denied, CBW, your next remedy is request for reconsideration or MR. Pag CFW denied, appeal. Malinaw guys ang pagkakaiba. Pag CBW, ang remedy for denial of application, MR. Kapag CFW, appeal. Bakit magkaiba yan, sir? Ano yung papile pag MR? MR, request for reconsideration. Pag appeal, ano yung papile? Notice of appeal and memorandum of appeal. Nakita nyo pagkakaiba? Guys, nakita nyo? Oh, yun yan. Alin dito ang prohibited donation as relief consignment? Why? Ano ba tong class A? Meron bang damit na class S? Ano yan? Para nga sa mundo ng masasamang espiritu yan Oh. Meron ba class S na t-shirt? May class A eh. E di may class B. O meron siguro. Oh. Ano yung class A t-shirt? Infringing. Ang infringing pwede ba i-donate? Ang used clothing pwede. Hindi rin pwede. Oh. Ito ba pwede? Hindi pwede in all aspect. Ang used clothing, hindi pwede, pero depende. Nakuha nyo guys? May exception eh. Meron din tanong dito mamaya nun. Hindi kasama sa RCSF ang Sir, sino ba saan kailangan ng DSWD recommendation? Sa TEI requirement, hindi sa RCSF. Second, hindi to pang relief consignment, pang ordinary donation, 800M. Not a condition for bringing in lease equipment is for Philippine government as lessee, security is not required. Alin na hindi nilalagay sa CBR? Why? Sa nilalagay? Interline baggage room sa IBR. Declaration of local state of calamity, what is the rule? So far, regular. This year lang binago to. Kasi expedited rule na rin to kahit local state of calamity. Hindi nyo napapansin, linggo-linggo may bagyo. Diba? Hindi linggo-linggo eh. Every 2 days, 3 days may bagyo. Hindi nyo napapansin? Oh. Ngayon may bagyo nga eh. Signal number 3 ba dito o 2? Pero kita mo yung buwan. Ba't ganun? No? Tataka ka, no? Signal number 3 ba dito? 2. 3 na yata. Pero yan, no? Liwanag ng buwan. Ang sarap mag-shot dyan sa may rooftop. Oo. Titingnan mo yung buwan. Oo. Asan yung bagyo? No? Alam ko lang kung nasan yung bagyo. Signal number 44 pa to. Darating sa November 25. Tsaka 26. 2 araw yung bagyo na yan. Tama ba? Para sa inyo. No? Tama ba guys? Yun yung bagyo nyo? Mabigat yung ano yan. Hindi lang signal yung hangin ng mararamdaman nyo dyan, pati intensity ng lupa. Magnitude 57 yan, siguro. Tama ba guys? Tama? So lahat na nung delubyo, nandun na sa November 25 and 26. Ayan, yan, tama ka rito. Yan ang idedeklara nyo dun. No? State, di emergency. State of calamity hindi deklara nyo doon. Ang key point lang dito, yan, no? Yung batas na nag-establish niyan. Yan ang key point nyo dyan. What's the duty and tax treatment for relief consignment? Section 121. Duty and tax exempt. Excise tax, meron ba yan? Pag relief consignment. Pag sinabing tax, kasama yung excise tax. Nakuha nyo, guys?
Ang expiry date should not be less than. Sino nag-advise ng expiry date? NDRRMC and other agency including FDA and hindi. Si DFA. Why? Si DFA is acting as Secretariat of PHARC OSS. Ayan, oh, sinabi ko na to kanina, di ba? Pag infringing, hindi pwedeng i-donate at all times. In all respect. Ito, hindi pwede. Pero pag inauthorize ni DSWD, pwede. Kaya, hindi pwede, pero depende. Oh. Nako nyo guys. Atun, dali na ito. What's the first step? Objective na objective. Donor, donee, authorized representative shall inform in writing the sino? A. Mandali ate, no? So, ilan ka na? 56. Ha? Parang hiningiwian ako. Hindi ka naka 56 dyan? Ha? Bakit? Ba't kaya? Oh. By the way, isang salang na natin first and second set ha. Para pagtapos ito, iset nyo na yung pang-shot nyo. Dire-diretso na to. So 300 item na to. Okay lang ba sa inyo? Okay lang ba? Magbe-break pa tayo. Eh, anong oras na? Diba? Hinahanap na kayo ng mga shota ninyo. Diba? Tsaka ng mga magulang ninyo. Tama ba? Tama? Oh. Eh, mahirap pag pinaggabi ko pa kayo. Kapag may DERO, yung relief consignment, ano ang examination? Non-intrusive. Dito lang kayo nag-chorus? Dito lang kayo tumama? Number 57 na to ha? Jesus Maria Joseph. Ang list equipment for relief and rescue is question. Is 80 Carnet valid for this scenario? Is 80 Carnet valid na pareho ang scenario sa relief consignment? Pareho ba? Yes or no? Yes. Under Annex B9, humanitarian goods, kasama yan sa Istanbul Convention. So, pwedeng relief consignment procedure, special procedure, pwede rin yung temporary admission using ATA Carnet. Ano nga yung ATA? Ang TA, temporary admission. Yung AT, anong tempwa, mawawwa. Ang tempora. Japanese yun, hindi yun French. Admission tempoe. Yan. Admission tempoe. Admission tempoe. Pag medyo aburido ka na, anong tawag sa French niyan? Consommation. Oh. Diba? Medyo hindi mo na malaman, di ba? Oh. Yan. International humanitarian workers for outright donation, hindi kasama ang dokumento ang ipapresenta pa na Raiban, hindi kasama yan. Again, alam niyo na yung reason dyan. For re-exportation, hindi kasama ang SPL. Hindi yan kasama. What is this term? Traveler and passenger baggage. What is this term? Anak, matik, no? Pag definition of terms, guys, for every issuance, for every law, hagipin nyo na yan. Tinatanong yan, mga definition of terms. Tama? Hagipin nyo lahat yan. Lahat na ng terms na nakikita nyo sa issuance. No? Oh. Who is a customs broker? O baka, Sus Mario, pag yan hindi nyo alam, hindi ko kayo palalabasin. Oh. Who is a customs broker? Ikaw ba yon? Ikaw ba yon? Parang hindi ito eh. Ikaw ba yon? Opo, pero manifesting pa lang. Oh, manifesting. No. Opo, ako po yan, sir, pero manifesting pa lang kasi wala pa lang ako sa November 25-26. Hindi pa, pero naniniwala ako, magkakaroon ako niya na pangalan ko. Amen. Amen. Amen.
mabubuhay ang kulto ni Soriano. Maging kulto ko nito, mahirap yan. Kaya alipin natin ang pag-nakita kayo sa venue ng Kikino. Ano ang kakantayin nyo? Chorus. Chorus, hindi first stanza yan. Chorus na amir sa amin. Sa nilalakasan mo, mga medyo tulog na sa online, no? Mag-isipin konti, no? Hahalin nila yun. Uy! Siya naman. Oo. Iba nagsasya. Di na ako marinig na nagsasya sila eh. Hindi na maririnig. Baka kung saan sila naka-attend yung no? Oo. Hindi na rito. Bit nyo sa isa-isable goods, even the minimi, subject yan sa pero pag binili sa duty, walang kukulantahin. If you're bringing commercial goods upon your departure, you shall also kasi CDF yan. Plus, you shall fill up an SPL. In addition to CDF yan, ha? Guys, bago yung travel, bago lang yan. Last year lang yan. Kayo yung unang maano ng travel. This is, no? If you will not declare goods on your baggage and found by the Bureau, it will be CC-1 ng HBR, Head Baggage Receipt. Pero pag na-HBR ba, makuha pa ba? The basis is 1404. Failure to declare baggage by the duties and taxes plus surcharge amounting to pinupit ito. Pag-alahas yung nakita. Pag-alahas. Kasama ba ang excise tax na landed cost? Hindi. Kasi ano yung sabi ng batas? Landed cost. May excise tax. Alahas. Hindi isasama yung excise tax. Kasi ang bad base ay landed cost as excise tax. Not included in madali na ito sa objective. Objective, every issuance, kailangan yung basahin din. Not included in JAW 2020 is main facility of PRCOS is located at the yun. Not about condition for food and medicine as relative consignment. Again, ito, letter D. Hindi yan kasama. Mali yung condition na yan. Alin hindi kasama isasubmit sa PROSS to issue RCSF. Saan lang required ang IFM for relief consignment? Saan lang siya required? Kapag aamiendahan. Kailangan nyo rin yung IFM. Pag walang amendment, no need to submit IFM. Hindi ka sa report ni POSS sa PIHA. Kasi naman na talaga yan. Sabay sa value sa wait ba? Di ba sabi peso o dollar? Doon naka-express yan. Again, the Secretariat of PRCOSS is the alin ang allowed as relief consignment. Rest report is allowed. What's the goods declaration? Nice try. Sabi ng mga matitisis pa rin dito eh. Hindi ba ang rule? Section 120, nilalagyan. Saan ang relief consignment? Patay. Clear. Ito may natisor pa rito. Clear mo sa PRCOSS. Bakit sa PRCOSS? Ano lang ini-issue nila? RCSF, hindi pa yung clearance process. Saan yun? Sa Bureau's office. Informal interview. Sabi na may matisor pa rin dito. What is report?
PIR, which means property irregularity report. So, nakaka-75 na kayo, 75. Anong 30 yung maniniwala niyan? 75 na 10, ang kabitan mo siguro sa'yo. 75, kalahati na. Ba't pwede? Parang hindi ka parang hindi malaman eh. Ito, madali na to. Anong provision to? 78. Bodal. 425. Ayun. Makboard ba nito yan? Fix. Hapan na muna na. Makalagay na sinasiksi. Ay, iba na ano to? Hindi siya naka-arrange. Oo. Nako. Oo. 1, 2, 3, 4, 5. Ang 112 pataas. With the highest score of 130. Sabi ko sa lugar, naka 130. Taga Batangas. Sino taga Batangas dito? Taga Batangas. 130. Ako panay Batangas. Oo. Panay Batangas. Isa lang ka, hindi Batangas. O taga Quezon yung isa. Oo. Panatan pa rin taga Batangas, no? Ayan. Big reason yan. Ito rin yan. Ito rin yan. Pakita natin. Para mamaya nakita ng 10 case. Tama ba? Nakita niya yan. Sa 10 case. What's this provision section? 41 includes with security. It requires sufficient security. Oo nga. Kodal yan, no? Kodal. Don't forget the kodal. Ilang beses babasahin ng kodal? 50. Nakailan kayo? Dalawa. O di kulang kayo ng 48. Pag below 111 kayo, 48 times 2. Ilan yun? 48 times 2. 86 times. Kaya niyo basahin 86 times. Malabo na. Sir, dalawa pa lang mong ikot. Tapos paikot-ikot lang ako. Ano yun? Unit of quantities expressed in back of what box of SASAD? Box 41. Yan. Box 41. Mali pa rin. Nako po. Alin dito ang standard document? When you say standard, all of time, you are required to present. Kaya standard, answer, airway bill. The rest, ano yan? Optional documents. Alin ang exempted sa orange lane? Wala. Lahat subject, even export, subject sa orange lane yan. Even export. Sino pwedeng NRI? Actually, dalawa. Ito yung una. Sino pa yung isa? Sino pa yung isa? Other commercial importation which occurred only once for the period of 365 days. NRI yan. Pag i-BRIS, kailangan yung pilapan ang Box 33. Box 33. Bakit? Sabi na. Sabi rito. Sabi na. Patay tayo dito. Alin na i-clear sa format and process for consumption na kailangan mo kung hindi lang required mag-consult sa sleeping bill of lading. Sinabi ko na kanina. Let me be the answer here.
Sino ang nag-adjust period? Which is nangyari daw guys. Nangyari pandemic. In-adjust. Si commissioner pwede mag-adjust. Notwithstanding the periodic adjustment rule. Diba? Hindi kasama sa content ng invoice. Optional lang backdate, hindi siya mandatory sa content. Pero yung magkakaroon kasi ng cross-border electronic invoicing system, somewhat ito masusupercede. Kasi magkakaroon ng ganyan format. Alin clear for consumption through informal. Yung 800 lang, personal and household effects, lahat yan sa clear. Formal entry process yan. Alin clear sa formal entry process. A, Y. Sinasabi A. Sino? Ugunin lang niya. Y, A. Bakit A? A ba iba sagot mo? Ano? C, Y, C. Sinabi niya siguro. Y, C. Hula ho. Ano? Limitation ng special procedure. Diba? Sa express statement ng EECO, lumabas ng FBA value na 50,000, clear. Formal. Sir, ba't walang exchange rate? Minamito sa akin. Walang exchange rate. Kailangan pa exchange rate dito. Guys, kailangan para malaman yung 50,000 yan. Not necessary. Ibaba natin ng 50 pesos. Considering na alala straight ng Philippine peso, naging 50,000 pa rin tama. So, clear pa rin sa formal. Lagpas pa 150 pa dagdag. At 50 pesos, magkano yan? That's definitely more than 50,000. Sino nag-adjust ng PGGD? Si appraiser. Walang nagkaiba sa complete declaration ng PGGD. Pareho ang process niyan. Formal entry process, pinoprocess yan. Ito lang yung mga pagkaiba. Procedure Baxter estimation shall be indicated release under tentative assessment for 403. Kailangan na 88. Hindi pa? 87. Hindi rin. Ano? 7. Hindi naman siguro 7. Nung maniniwala niya. Amount of security is letter E. Difference with the letter in the assessment for non-compliance. Who writes the PD control number? PPO personnel. Hindi na kailangan sa PGD ang SDB. Complete declaration na sinasubmit ang SDB. Naku, ito sinabi ko naman kanina to. Guys, sinabi ko ba? If the district collector accepts the PGD, without the PD, na-different. Alin dito ang non-commercial goods? Wearing, apapare, nice try ka doon yan. Bakit? Ano ang non-commercial goods? Hindi siya commercial goods, hindi rin siya personal and household effects. Kaya C ang sagot yan. Patay. Therefore, donation is non-commercial in nature. Clear to. Formal. In, nice try. The answer is A. Bakit to, sir? Ano tong item? Ano tong item? Sample. Ano klaseng sample? Kung meron siya sa sample. Kaya sa formal. All other sample saan? In formal. Clear?
Naku, ewan ko na lang dito. Kailangan mo ba yung memorize yan? Sana ganun lang yung mga sana ganito. No? Sana ganun, no? Sino nagkamali rito? Sa tanong, may mali-mali ba? Kaya sigurado na walang mag-zero dito. Eh yun, no? Ito pa isa, ako naman guys. Ito naman ay abutin mo na lang. Kung ito pa rin ay nakakalimutan nyo. Ito pa isa. Alin sa checkbox. Oo. Hindi yan kasama. Ay, ito automatic. Liquidation. Hanggang ngayon na lang pala guys, ang whichever is applicable ang submission ng hard copy. Ang sinusunod na lang na days, 48 hours na because of this. Ngayon kasi, whichever is applicable pa. Either 3 days or 48 hours. Ngayon, hindi na because of this LBS. 48 hours kasi ito. is here. Hindi na kasama procedure to. Anong transaction ng governed ng zero quanta policy? Answer is letter E. Pag-submit na galing korte, diretso sa office ng concerned DOC. Hindi sa CCC matadaan. Sinong required ban sa fidelity valuation ng treasury? Tatawa sa CCC. Si Kahera. Gulat ko yun, no? Saan ba tanong na CCC? Oo. Tama ba yung tanong na yan? Hindi na dapat kayo makaka. Bakit? Di ba sa zero contact policy? Oh. Tsaka nakakauto yung CCC. Institutionalizing the CCC. Kaya all ports, pag nabisita nyo lahat ng ports, principal port, 17 principal port, 39 subport, most likely may CCC. Hindi ginagawa ni document sorting officer. Nabasa o hula-hula-hu? Nabasa. Sure kayo dyan nabasa. Hindi hula-hula-hu yan gamit ang Mongol number 2. Hula-hula-hu na kayo? Patay. Sino ang may function mag-assist sa stakeholder sa ARMS? Si Client Service Specialist. Si Client Service Specialist ay PRO din. So the answer, letter D. Si Client Service Specialist, PRO din. Kaya both B and C are correct. Who shall perform other tasks? Sino ang gumagawa niyan? Lahat sila, catch-all procedure yan. Lahat ng PRO gumagawa ng all other tasks. Din. At least sagipin nyo for the last time yan. CCC, tsaka ano pa isa? COC. Customs Operation Center. May tanong COC? Yun. Si saan magko-coordinate? Sa IAG, magko-coordinate. Wala kang tinamaan. Hindi, baka may hula-hula ka naman. Wala talaga. For the last time, i-refresh mo yung sarili mo dyan. Ikaw, may nabasa ka dyan? Yun lang. Kaya ang highest ay 130. Oo. Dito kayo yata dinali. So, kung akala mong ready na, magugulat kayo sa... Teka, bakit parang di ko nabasa tong issuance na to? Tama ba? Hindi ko nabasa to. It only means na meron kayong kailangan pang i-fine-tune dun sa issuances. 2024, pababa. March 30, 2024, pababa or earlier. Answer is, ang may management ng software and hardware IC, MISTG.
Ang nagko-consolidate ng Client Satisfaction Survey ay si PIAD, Public Information and Assistance Division. Hindi kasama sa function ni CCCCC. Access to other agencies. Sino nag-schedule ng shifting ng PRO? District Collector ang nag-shift niyan. Nagde-designate ng Pass Control Officer, yung ID nyo para makapasok kayo dyan sa Bureau Office. Ang nagda-designate nun, District Commander ng ESS for that collection district. Ang may direct control ng COC ay nandun yan sa office niya, yung malaking malaking monitor, yun yung COC. Hindi function ng COC. May tinamaan ka naman dito, no? Yes, meron siya tinamaan. Ikaw yata yung naka 130. Taga Batangas eh. Taga Batangas ka ba? Ay baka ikaw yun. Ha? Sasabihin ko mamaya yung pangalan. 5 lang ang nakapasa. Mamaya sasabihin ko, baka siya yun. O pwedeng siya yun. Ay, hindi ka taga Batangas, ano? Sayang. Baka sa Macboard to. Hindi rin. Malay mo naman. Malay niya, Malaysia. Ba? Hindi ginagawa ng COC ang dinirect ni Secretary of Finance. Again, nasaan yung COC? Na kay Commissioner. Wala sa DOF yan. Sino nagde-designate ng Chief COC? Definitely, yung may control. Si Commissioner ang may control. Ang training, saan? ITDD, Interim Training and Development Division. Kaso ngayon guys, ngayon kasi, no? Ngayon, ang ITDD, pinalitan ng pangalan, ginawang LDMO. Learning and Development Management Office. Pero next year pa naman yan. Huwag na isulat. Next year pa yan. No? ITDD pa sa taon nyo ngayon. Next year, LDMO na yan. Hula-hula na yata to, no? Hula-hula ho. No? Gamit ang Mongol number 2. Itutok sa letrang. Nice try sa C. The answer is letter D. 24 hours ang access, hindi 8 to 5. Hindi, yun ang mali niyan. 8 to 5 lang yan, eh, oh. Hindi kasama sa BTS workstation. Answer is maintain coordination with PPA. Saan ba magko-coordinate si Bureau? Coast Guard sa mga vessel arrival, hindi sa PPA. Hindi kasama sa IU workstation. IU inspection unit. Answer is letter A. Binubuksan ba nila pag yellow? Di ba red ang binubuksan? Admin and Logistics section of COC is provided for by GSD. No? General Services Division. Kala ko Gene Services Division. GSD. Again, ang training ay kay ITDD. Ito na. Section 800 na to. Alin dito ang specific standard document? What is a specific standard document? A document submitted to the DOF to prove compliance with the condition. Kaya specific standard document. Alin dyan? Salvage of aircraft, the specific standard document is A. A or B lang pagpipilian nyo dyan. A or B lang pag salvage of aircraft. Pag salvage of vessel, kay PCG na kukuha ng certification. Sino si PCG? Procopio C. Gorgonio. Yan. Specific standard document for 800D is goods intended for repair, imported for repair, processing, or? So the answer, letter C. What's the goods declaration under 800B?
Conditional importation. Pero SAD. If SAD yan, what is the model declaration? What is the model declaration? Ang consumption, 4. Ang transit, 8. Ang warehousing, 7. Ano ang conditional importation? Wala nakakaalam. I-research nyo. I-research nyo. I-research nyo. I-research nyo. I-research nyo. For 800C, goods declaration is consumption SAD. What is 800C? Cost of repair. Document bestowed as trophies or prizes is a specific standard document under 800E. Ano yun? Liquidation report and cancellation of bond is requirement for 800J. Letter C. Common standard document. Sir, what is a common standard document for purposes of exemption? Kailangan ni DOF, kailangan din sa Bureau's customs clearance process. Common standard. Yung pagkakaiba ng common standard sa specific standard. Alin dyan ang common standard? Aling senaryo dyan na ang MTRCB permit ay naging common standard. Requirement ni DOF, requirement din ni BOC. Answer is? Nice try kay sa A. The answer is B. B yan, B. 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 B, 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 B. 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 Wala na. Hula-hula ho. Hula-hula ha. A or D. A or D, nice try ka dun. Answer is B. If an overseas Filipino coming to resettle, alin ang hindi applicable sa kanya kung siya ay permanent resident visa na? Ibig sabihin, ano na ang citizenship niya? Foreign na siya. Hindi mo na kailangan yung birth certificate. Bakit, sir? Ni-renounce na niya yung citizenship niya. Kinonvert niya into a foreign citizenship. Nakuha nyo, guys? Nakuha nyo ba to? Kung isipin mo, medyo may mali, pero tama naman yung tanong. Tama siya, tama. Kala nyo mali yung tanong. Sa actual board, do not question the question. Answer the question. Malinaw, guys? If you question the question, you are over-analyzing. Nakuha nyo, guys? Nakuha nyo? May depekto. Di sagutan mo kahit may depekto. Pangalawa, huwag kayong bura ng bura. Malaman, nagbura-bura kayo. OMR ginamit yun, di ba, yung manipis? Sa actual board, mahaba yung OMR niyan, answer sheet nyo. If i-feed din sa computer, kita nyo, may resulta na kagad kami. Di ba? Wala pang 10 working days, may resulta na rin yung board exam nyo. Mga 5-6 days lang yan. Kasama na deliberation sa upgrading. Kasi yung raw score nyo, hindi pampasa yun eh. Yung raw score, yung unang feed sa computer. Kaya kayo pumapasa kasi may deliberation, upgrading. Yung unang saltada niya, walang pumapasa ron. Oo. Diba? Ikaw ba naman pumasa, 10% lang yung bat? Diba? Papasa ka ba nun? Paano makukumpita yung 12 yung natutunan natin, di ba? 10 yung lumabas. Di ba, ate? May deliberation sila dyan sa board. Kaya pag ang raw score mo, 75, ikaw yung nakakuha ng 95, 94, yun. Yun. Sa deliberation yun, nahatak. Oo. Yun, guys. Yun. So medyo pag ang deliberation, medyo mataas yung yung raw score, medyo mababa yung upgrading nun. Pag mababa yung highest score at medyo marami, dun nagkakaroon ng maraming passer. Ganun yan. Ganun. Pag managing director ng PES allocator, to secure TEI, hindi kasama ang
Hindi kasama ang... Ba't wala siyang oath of allegiance, guys? Sino ba siya? Sino siya for purposes of exemption? Managing director ng PESA locator na foreigner. Sino yan? Person coming to settle. Nakuha nyo? But saan requirement ang oath of allegiance? Dual citizen. To clear, ito sinabi ko na to kanina, guys. Goods declaration ng personal effects. For foreign consultant, hindi kasama na TEI requirement ang letter D. Walang liquidate. Hindi naman siya subject sa security. Subject siya, no? Subject siya pero sa DOF requirement, wala tong liquidation report. Wala. Selected conditional importation lang ang may liquidation report. Hindi kasama si foreign consultant. Although may security to, tama? May security to sa bureau. Again, walang liquidation report. Yung 800B, salvage equipment, di kailangan ng liquidation report. Sir, ano yung liquidation report and cancellation of ban? Before kasi guys, ang surety company, no, nag-a-allow o nag-i-issue ng re-export ban sa mga goods na covered ng conditional importation. Nakarating kay DOF na ang nangyayari, hindi sinusunod yung period of re-exportation. So ano nangyayari dun sa goods na dapat i-re-export? Nasa Pilipinas. Nag-expire yung period, hindi binayaran yung duties and taxes. Sino ngayon ang hinabol? Yung surety company. Paghabol ng bureau sa surety company, hinabol yung importer, nagsara na pala. So ngayon, nire-require ni DOF, kailangan patunayan yung na-liquidate to. Kaya may liquidation report at cancellation of ban. Pag meron yan, ibig sabihin, yung goods na subject ng conditional importation ay nari-export within the period. Alin ang hindi ki-clear using a special procedure? Answer is letter. Saan lang kiniklear ang goods for repair? Formal entry process. Dalawa ang kiniklear using formal entry process. Anong mga goods declaration yun? Consumption tsaka conditional importation. Malino ba to guys? Babalik ulit ako sa tanong. Ano ang model declaration ng conditional importation? Ano? 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 Para pag-uwi nyo mamaya, research nyo. Oh, iiwan ko yung hanging question ha. Sagutin nyo ako pag nag-take na kayo. Ha? Pag tapos na yung CDP ha. Ha? O, yun. PM nyo ako, no? Ha? PM nyo ako. Oh. 800M. Alin hindi kasama dokumento sa DOF? Document pala nakasama. Sorry. Is letter A. Sir, ba't hindi kasama yung letter of intent? Saan lang yan required? Relief consignment. Hindi sa ordinary donation. 800F. Threshold exemption for returning resident. 6 months to 4 years, ilang taon? Ilang taon na hindi niya na-avail? Has not availed of the privilege for within 6 months from the date of his arrival. And the threshold value is 150. 5 years to 9 years. Has not availed of the privilege for the at least 5 years. And the threshold value is 250. 10 years above, has not availed of the privilege within 10 years and the threshold value is 350. Malinaw ba yon? Malinaw? Ilan taon siya sa abroad? So definitely the answer is, what about this one? What about this one? Ito, paano to? Anong sagot? Letter? Letter?
Letter YD. YD. Kasi ano? Kasi YD. 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 Ano na ang status nung OFW na yan? Ano na yung status niya? Ano na yung status niya? OFW pa ba siya? Di na. Ano na siya? Overseas Filipino. 800 I. Nakuha nyo? Sa 800 I may threshold? Wala. 8 years na siya. Si Fernando. Mukhang magkaklase sila ni sino kanina? Si Felipe. Tsaka ni sino yung isa? Si Pilimon. Si Pilimon, si Pilimon. Nag-asawa sa Switzerland. Oh. 8 years na siya. Anong threshold value? OFW ba siya? OFW ba siya? Yes. 250. Si Forrest. Anong status ni Forrest? For purposes of exemption, anong status niya? Foreign ano nga? Foreigner nga siya, oo. Anong klaseng foreigner siya? Traveler, tourist, foreign consultant, diplomat, person coming to settle, ano? Sino siya doon? Foreign consultant, 800H. Second paragraph, walang threshold value. Si Frederick, pag nag-apply ng exemption as a diplomat, hindi kasama ang letter C. San lang ang authority to import? San lang required ang authority to import ni DOF? Sa mga sample. Pag diplomatic, walang ganyan. Is the action of the customs officer correct? Tama ba to, guys? Mali. Why yes? Why yes? What's your basis na naging yes? Dalawa yes pala dyan, ha? Section 800, ano? A. Ano yung A? Aquatic products caught or gathered by fishing vessel of Philippine Registry. Caught or gathered. Sino yung nanghuli? Chinese fishing vessel. O, di sablay na sa kondisyon. Diba? Has been imported to such vessel or craft thereto. Sino yung nag-gather? Philippine flag pero hindi fishing vessel. Semi-container vessel. Has not been landed in any port. If so landed purely for without having been compliant siya ron. Pero yung dalawang nauna, hindi. So the answer is A. Ito, ang dami pa rin titisod dito. Answer here is corresponding issuing association sa Istanbul Convention to. Natisod pa rin kayo. Naku, ito matik dapat sa inyo to, ha. Anong convention? Baka kangkong yung kangkong yung sinagot nyo, ha. Saan ang Istanbul? FYI lang, saan ang Istanbul? Sa Turkey yan. Istanbul. City sa Turkey. Which among the choices is not included? The goods under ATA system shall be subject to the following condition. Answer is letter D. Hindi yan kasamang condition. Not included as a criteria for appointment of NIGA. Who is the NIGA of the Philippines? PCCI. Last July 15 lang, sinabi ko na rin kanina, may procedural aspect na ng issuance, acceptance, import, re-export, re-import, and export of ATA Carnet. Two-step process to, guys. Pag in-issue yung dokumentong to, two-step process. Ilang set ito, guys?
apat na set ng dokumento to. Apat na set, color-coded. Green, white, yellow, blue. Ang accepted sa Pilipinas, green, white, yellow. Yung blue hindi, kasi for transit yun. Ibig sabihin ng transit kasi, transit na cross-border. Hindi yung transit na by air or by sea. Nakuha nyo guys? Kaya hindi applicable sa Pilipinas yung blue. Bakit set siya, sir? Yung cover page yung green. Yung white and yellow, nandyan yung voucher at yung mga counter foil. Pag may time kayo, i-search nyo yan, no? Search nyo yan. It is now your temporary admission papers in lieu of SAD or IIDE. Abangan niya kasi yan, sa NAIA sa amin, marami nang gumagamit niyan. Sa Pierre, sooner or later may gagamit na dyan. What if kayo'y nasa langang broker? O broker, wala mo ba ilabas tong shipment ko? Opo, sir, kaya namin yan. Eh, pinakita sa'yo. O ito yung dokumento ko, yan lang. Ay, sir, ano ho yan? O, hindi pwedeng ganun ang sagot nyo. Nakuha nyo, guys? O. This is an international standard and best practices na isa sa inimplement ni Bureau under section 15, 14 ba 12? Rewards yun. So 15, 14, international standard and best practices. Isa to. Not a condition for NIGA is responsible for payment of financial dividend. Hindi sila naghahati ng dividendo. Non-stock si PCCI. Yung for postal traffic ba accepted? The contracting parties can accept or reserve. No? Pag pirma sa main body, naka-attach kasi sa main body yung annexes. Ano yung contents ng annexes, guys, ng Istanbul Convention? Andun yung listahan ng goods eligible for temporary admission. Nasa annex yun from Annex A to E. Again, sinabi ko kanina, contracting parties may reserve or accept. Sa Pilipinas, ano ang reserve? Hindi inaccept. Annex A, Annex B7, B8, Annex C, portion ng Annex B5, portion ng Annex D, and Annex E. Hindi inaccept ng Pilipinas yan. Nakuha nyo guys? Nakuha nyo? Ganun ka-intricate to. No? Nakuha nyo ba guys? Mamaya accepted dun sa nag-issue. Sa Pilipinas hindi. Accepted ba to? No. Nakuha nyo ba guys? It takes two to tango. Una, pareho silang contracting party. Pangalawa, parehong accepted yung goods na subject nung ATA Carney. Nakuha nyo guys? Kaya medyo international ang scope natin sa ATA Carney guys. Pati yung mga bansang kasama dyan, dapat familiar kayo. Nakuha nyo? Hindi to pang tanong na pang Miss Universe lang. Baka, kasi ba, si Sir, pati pang Miss Universe na tanong, tinatanong. Hindi ganun yun, guys. Nakuha nyo ba? Kaya pati countries, di ba, may tanong. Nakuha nyo? Oh, may mga namimiloso po talaga eh. Ibig sabihin nun, hindi nila binasa yung Istanbul Convention. No? Kayo pinag-iinitan ngayon. Huwag nyo basahin yung mga countries na yan. Hindi naman kayo sasali sa Miss Universe. Oo nga, hindi naman sasali. Eh, participant sila nung Istanbul Convention eh. Ba't di mo babasahin? Tama ba guys? Tama tiga. Oh. Tama tiga. Oh. Oo. Oh, lahat pala no ang sagot. What's the answer here? Ayun, ang tamang no. Pag na-seize ang goods under ATA Carney, yung number of period ba ng re-exportation, dire-diretsong bibilang o ihinto? It shall be suspended. Not included as mode of termination, definitely. Kasi nga, nireserve ng Pilipinas yan. Not acceptable yan. Sa Annex D, nireserve ang Pilipinas. Annex D is nireserve yung transhumans or grazing purposes na animals.
Traveling menagerie. Pwede ba dyan? Alam niyo yung traveling menagerie? Traveling menagerie. Circus. Pwede ba dyan? May circus dito. Kunwari, yung Lion King. May kasama silang leon. Pwede ba yon i-subject sa E.T.A. Carney? Pwede, guys? Pwede yon? Animals? Pwede? Bakit hindi pwede? For menagerie. Transhumans yon, yung menagerie. Kasama sa... So, hindi siya accepted. Hindi valid yung E.T.A. Carney dito. Hindi sure ka dyan Sige. Sure ka? Yung traveling menagerie ba ay animals for transhumans na nireserve ng Pilipinas? Label mo. Nandun yata yun, no? Yun. Kasi may, di ba, may handbook ba kayo ng Istanbul Convention? Nandun din yung ibang application, nasa handbook. Mga ilang page yun yung handbook? 100 page may git, no? Manipis lang pala, manipis. Manipis. Yung countries ilan? 90? Konti lang, 90. Wala pa 100 yung countries na signatory dyan. Alisin nyo na yung Brazil. Dating membro yung Brazil, pero nag-withdraw. Kasi hindi non-compliant yung NIGA nila ron. Ewan ko, nagloko yata yung NIGA nila ron. Kaya non-compliant sila. Nag-withdraw sila sa Istanbul Convention. Brazil. Yung Brexit. Dati 'di ba EU, ang UK, nag-Brexit. Hiwalay na ba ang application ng E.T.A. Carney sa UK? Nung nag-Brexit ang UK sa EU? Yes. Answer here? Hindi kasama ang donation. Particulars that shall not appear in the Carney is hindi karnet ang basa dyan, Carney, Hindi karne yan, Carney, French, French, Carney. Admission, temboe. Admission, no? Pag masakit na ulo mo, konsumisyon. Hindi kasama dito ang customs authorities.